Magandang umaga ho sa inyong lahat. At ngayon ay nasa huling linggo na po tayo ng ating team about rooted o pagiging maugat. At marami po tayong mga natutunan hinggil sa mga paksang ito patungkol sa pagiging maugat na mananampalataya. At ngayong umaga, ang topic natin is about rooted to bear fruit. No? Tayo po ay dapat mag-ugat upang magsipagbunga. Napakahalaga po ng ugat o roots ng puno. Okay, next slide natin para hindi ka mahuli, Brad. Makita natin dito ang kahalagahan ng ugat ng puno. Ang kalusugan ng puno ay nakabatay sa uri ng mga ugat na meron ito. Totoo po yan. Dahil ang ugat ang kumukuha ng sustansya mula sa ilalim ng lupa para sa puno upang ito ay maging malusog at mamunga. Kaya pag po yung pinakaugat ay mababaw lang ang pagkakatanim nito sa ilalim ng lupa, hindi ito makakakuha ng sapat na nutrients na kailangan ng puno para ito'y maging malusog at makapamunga. Kaya ang ugat ng puno ay dapat malalim sapagkat naghahanap yan ng nutrients mula po sa soil at naghahanap ito ng water. No? Hindi man literal na tubig, kundi naghahanap ito ng tinatawag nating moisture sapagkat iyan ang magbibigay ng kalusugan at pamumunga sa puno. At ang kahalagan din ng fruit o ng ugat ng puno, bakit mahalaga ito? Dahil nakikilala ang uri ng puno sa pamamagitan ng bunga. Halimbawa, kung ang puno ay namumunga ng santol, anong uri ng puno yan? Alam nga namang sabihin mong mangga. Dahil nakilala yung puno dahil sa kanyang bunga. Kaya ang punong yan ay namunga ng santol dahil siya ay puno ng santol. Kung ang puno ay namunga ng mangga, siya po ba'y puno ng lansones? Hindi, siya ay puno ng mangga. Dahil nakikilala ang puno sa kanyang bunga. At ang kahalagahan din ng fruit ng puno, ang fruit ay nagpapatunay sa uri ng puno. Ano ang sabi ng Mateo 12:33? Nakikilala ang puno sa bunga nito. Kung mabuti ang puno, mabuti rin ang bunga nito. Kung masama ang puno, masama rin ang bunga nito. So nakikilala kung yung puno ay mabuting puno sa pamagitan ng kanyang bunga. Yung bunga ay maganda, masarap, at walang anumang ay kapintasan doon sa bunga niya. So sa makatuwid, anong uri ng puno yun? Napakagandang puno. Sapagkat ito ay hitik sa bunga at talaga namang masarap, matamis ang kanyang bunga. You know, all truth are parallel. Anong ibig sabihin ng all truth are parallel? What is true in the natural is also true in the spiritual. And what is true in the spiritual is also true in the natural. So, parallel po siya. Anong ibig kong sabihin? Ganito rin sa ating buhay. Tayo po ay naglalarawan ng puno. Ikaw ay isang uri ng puno. At yung fruit sa buhay natin ang nagpapatunay kung anong uri kang tao. Tama po ba ako? May kausap pa ba ako? Gusto mong malaman kung anong uri ka ng tao? Malalaman sa bunga
na meron ka. Kaya mahalaga po, meron tayong bunga dahil diyan malalaman kung anong uri ng tao ikaw. Una, ang bunga ang magpapatunay kung totoong mabuting tao ka o masamang tao ka. Tama po ba ako? Yung bunga mo, yung bunga ng buhay mo, ang magpapatunay o magpapatotoo kung ikaw ay mabuti o masamang tao. Ayon sa Mateo 7, talatang 15 hanggang 20, ito winika ni Jesus Christ. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Ang propeta ay nagpapahayag po yan ng salita ng Diyos. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Yung lobong binabanggit, hindi po yung lobong na iisip natin na bilog at ito'y pumuputok. Hindi po yun. Yung lobo dyan, ito po ay mababangis na aso na kumakagat o lumalapa po maging ng tao. At sa verse 16, anong sabi ng verse 16? Makikilala ninyo sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga. At ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ano ang itinuturo po dito sa atin pong binasa? Ibig sabihin po dito, kapatid, ay nakikilala kung mabuting puno ang isang tao kung pag-aaralan natin yung bunga sa buhay niya. Ano yung bunga ng sinasabi rito sa buhay ng tao? Ito po ay tumutukoy sa pag-uugali o sa gawa. Sapagkat sa bunga ng pag-uugali mo, sa bunga ng iyong mga ginagawa ay makikilala ka kung ikaw ay mabuting tao o kung ikaw ay masamang tao. Amen. So, hindi mo siya ma-judge sa ayos ng kanyang damit lamang at sa ayos ng kanyang buhok at sa mga bago niyang pilikmata. Hindi doon nakakategorize o nare-recognize kung ang isang tao ay mabuti o ang isang tao ay masama. Makikita natin yan sa bunga ng kanyang pag-uugali. Ikaw, ano ba ang ugali mo? Magkaiba ang ugali natin pag nasa loob tayo ng church. Pwedeng napakagalang mo. Pero pag wala ka sa church, nasa bahay ka, ano ba ang ugali mo? Marunong ka pa rin bang mag-opo? Sa church, panay ang opo mo, kahit bata pa sa iyo, opo. Pagdating sa bahay, bastos ka naman. Nakuha nyo? Hindi mo magawang umupo sa magulang mo. Mabuti pa sa church, ang bait-bait mo. Di ba? Kaya, makikita natin dito na yung sinasabing bunga ng pag-uugali ay sa lahat ng aspeto ng buhay niya. Saan man siya, saan man ay nasa school, pwedeng sa school, o sa bahay, ang bait naman. Pagdating sa school, laging napiprinsipal. Lagi napapatawag ng guidance counselor. Di ho ba? May ganun. Kaya pinapatawag ang magulang, nagulat yung magulang. Kapait-pait ang anak ko yan, pinagtatanggol pa sa harapan ng guro. At ng mga nag-aako sa mga estudyante na sila'y binubuli. Hindi sinungaling kayong lahat. By the way, blood is thicker than water. Kahit masama ang anak niya, pangangatawanin niyang mabait yan. Pero, hindi natin maikakaila ang katotohanan na nakikilala kung mabuti ang isang tao o
o masama ang isang tao sa pamagitan ng bunga ng kanyang pag-uugali o bunga ng kanyang ginagawa. Ikaw ba ay isang mabuting tao? Pakita nyo nga ang nasa kanan at nasa kaliwa mo. No? Nakangiti. Huwag naman yung para kang isang pulis na nag-i-interrogate. No? Sabi mo lang sa kanya, ikaw ba ay isang mabuting tao? Huwag mo na iduktong na masamang tao. Basta mabuting tao. Pag humindi yan, lam na this. Di ba? Alam na ninyo na medyo inisip niya masamang tao siya. Ngayon, tignan natin kapatid. Hindi lamang po natin nakikita sa pamagitan lamang ng pag-uugali. May iba't ibang pamamaraan din. Tungayan natin ang next slide. Medyo nahuli ang slide na ito eh. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. Parang ganito, ang mabuting tao ay hindi nagbubunga ng masama. At ang masamang tao ay hindi namumunga ng mabuti. Pwedeng ang bunga na yan ay hindi lamang pag-uugali, maging ang iyong anak. Kasi bunga yan. Bunga mo yan eh. Magulang ka. Nakuha nyo? Kaya kung yung anak mo lagi na lamang pinapatawag sa guidance counselor, may question patungkol sa iyo kasi ikaw ang pinanggalingan ng bunga na yan. Kaya makikilala kung anong uri ka ng magulang doon sa inaasal at inuugali ng iyong anak. Tama po ba ako? Dahil ang Biblia mismo ang nagsasabi niyan na ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama. At ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Anong sabi ng verse 19? Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti, anong ginagawa daw? Pinuputol. Naku, grabe to, puputulin ka pala. At itinatapon sa apoy. So, ang mga taong masasama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, anong sabi ng verse 20, makikilala ninyo ang mga huwad na propeta. Pag sinabing propeta, mga ano yan, mga naglilingkod sa Diyos yan. So, makikilala ninyo ang mga huwad na mananampalataya ni Kristo sa kanilang mga gawa. Kaya mahalaga po, mga kapatid, na atin pong pag-aralan ang sarili po natin. Malaki ang tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak. Dahil kung ano ang bunga, yun ang puno. Tama po ba ako? Alam nga naman kung ano ang bunga, iba ang puno. Bunga ng mangga, naging galing sa puno ng santol. Nakaalam na ba kayo ng ganun? Na ang puno ng mangga ay nagbunga ng santol at lansones? Wala pa, no? Wala pa. Because it is against nature. Tama po ba ako? Kaya kung ang puno ay mabuti, ano ang bunga? Mabuti. Minsan hindi nare-realize to ng mga magulang. Hinahayaan lang nila ang anak nila kung ano ang kanilang buhay. Hindi, pakialaman mo kasi bunga mo yan. Nakikilala ka kung ikaw ay mabuting ina o mabuting ama o mabuting magulang sa pamagitan ng pamumuhay ng anak mo. Tama po ba ako? Hindi na ako nagsasabi na huwag kayo masasaktan ho sa akin. Sabagay, sanay na kayo masaktan. Pero yan ang sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin, hindi naman sinasabi kung ang anak mo ay magnanakaw ka. Ang ibig sabihin lang nun, hindi mo siya dinidisiplina. Nakuha nyo? Nung bata pa lang, hindi mo na siya natuturuan ng tama. At maaaring hindi mo nadadala sa children ministry o kids ministry. Kaya mahalaga po ang mga bata, dinadala natin sa kids ministry ho natin.
Huwag niyong mahayaan ang anak niyo, pag dalo niyo sa church, na iiwan lang sa bahay. Bit-bitin mo. At may kids dyan na nagtuturo sa bata ng mga prinsipyo ng Kristyanismo. Mga pamamaraan kung paano mabubuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya importante po yan, mga kapatid. Naalala ko ang sinabi ng isang lalaki, ang pangalan niya ay si Basil the Great. Sino nakakilala kay Basil? Hindi ibig sabihin si Basil Valdez yan, na umawit ng ngayon at magpakailanman. Hindi po yan, si Basil. Yan po ay si Basil the Great, Bishop ng Caesarea. Ang sabi, he was an early church father na nagdepensa ng turo laban sa Arianism. Yung Arianism, ang founder niyan ay si Arian. Anong turo ni Arian? Ang turo niya, si Jesus ay hindi Diyos, tao lang. Yan po yung lumalaganap na turo ngayon ng Iglesia ni Cristo, na si Jesus ay tao lang at hindi Diyos. Yan ang turo ni Arian. Kaya bago pa lang lumitaw, si Manalo na siya nagtatag ng Iglesia ni Cristo, meron na pong unang ganyang paniniwala at yan ay si Arius. At ang mga followers niya ang tinawag na Arianism. Okay? At ngayon, ano ang sabi niya? Basahin natin ang kanyang winika. Ayan o, nasa bahagi ng, kung kaliwa tayo, nasa kanan. Ito. 1, 2, 3. Naunawaan mo yan? Pakikalabit ang katabi mo, sabi mo, naunawaan mo yan? O naintindihan mo ba yan? Ang sabi, ang puno ay makikilala, sabi ni Basila, sa pamagitan ng kanyang bunga. At ano raw yung bunga? Sabi, a man by his deeds. Kung ano ang kanyang ginagawa sa buhay. Kung gumagawa siya ng mabuting bagay, yan daw po ay hindi nababaliwala. Sabi, never lost. Ang sabi niya, ang nagtatanim ng paggalang ay umaani ng pakikipagkaibigan. Amen po ba? Kaya maganda po kung mayroon tayong magandang bunga sa buhay natin kasi nagiging binhi din po yan na naitatanim natin sa ating kapwa. And he who plants kindness, gathers love. Totoo po yan, kasi naranasan ko po iyan. Una, naghahanap ako ng work. Nagtatrabaho ko sa Makati, sabi ko, gusto ko kumuha ng bagong work kasi nagka-problema ako sa opisina namin na pinapasok ako sa Makati. Yung pinaka-may-ari mismo, parang galit sa akin. Ngayon, itong natulungan ng nanay ko sa trabaho kasi nag-a-apply ng lisensya ng baril. At that time, my mother was working with the Firearms and Explosive Unit sa Camp Crame. Supervisor sa doon, so isa siya sa in-charge sa mga application ng license to have a gun. So, sa makatuwid, natulungan siya ni nanay. Yung lalaking iyon, si Mr. Martinez. Hindi tumatanggap ng lagay ang nanay ko. Pag tumulong siya, walang padulas. Ganun siya ka-honest na trabahador. Kaya hindi siya nakasuhan ng anything ng anumang corruption sa Camp Crame nung siya ay nasa Firearms and Explosive Unit. Ngayon, hindi akalain ng mother ko na yung itinanim niyang kindness ay aani siya ng pagmamahal. Sapagkat yung tao ay nag-inform sa nanay ko, hiring ang National Housing Authority. I-apply niyo po ang sinumang anak niyo doon. Akong bahala sa kanya. At that time, I was looking for a work, for a job. Kaya nung sinabi ng nanay ko, anak, punta ka sa NHA. Nakausap ko itong taong natulungan ko sa application. May problema daw sa application ng baril. Ang daming problema. Siya, inayos ang nanay ko.
Tuwang-tuwa yung tao. Inaabutan ng nanay ko ng 20K. Sabi nanay ko, no. Sabi niya, hindi na po kailangan yan. Kaya hindi nakakalimutan ng tao. Yung palang mabuting bagay na ginawa mo ay isang binhi na hindi nakakalimutan ng tao. Amen? Kaya hindi nakalimutan, kaya nung nagkaroon ng opening ng NHA, pinapunta ako ng nanay ko, pinag-exam ako, alam ko, bagsak ako sa entrance exam. Alam ko kasi, ang hirap eh. Aba, pinatawag ba naman ako, pasado daw ako? Paano ako pumasa? Paano? Yung tao pala na yun, siya ang head ng recruitment. Siya pinuno na nag-recruit Hindi ba? Siya nag-approve kung sino ang hindi papasa at ang papasa. So, sa mga tuwid, nung pinatawag ako, sabi sa akin, Mr. Baga, you have passed the examination. Pasado ako. Sabi ko, hindi ako makapalima. Sabi ko nga, pwede mo makita yung score ko? No. Sabi ko, ayaw ipakita yung score. Siguro bagsak nga Kaya lang, because of this man, na tinaniman ng nanay ko ng kabutihan, umani ng pagmamahal. Kaya mahalaga kung meron tayong ganyang bunga ng paggawa ng mabuti. Dahil pag naitanim mo yan sa ibang tao, aani yan ng pagmamahal. Amen? Amen po ba, kapatid? Kasi importante po yung bagay na yan. Ngayon, tuwing magki-Christmas, nagbibigay po ako ng hamon. Dito po sa ilang mga kapitbahay ho natin. Lalo na po ang binibigyan kong hamon, yung mga standby po doon sa kanto, dito sa Luzon nung araw. Mga makukulit yan. Pag dumadaan ang sasakyan natin dyan, ayaw kong padaanin dyan minsan. Nagagalit sila. Sinasabihan ako mismo, Pastor, huwag ka nang dadaan dito Binubuli ako ng mga lalaki dyan, yung mga standby dyan nung araw. Ngayon, sabi ko, ano kaya magandang sikretong gawin dito? Sabi sa akin ng Lord, pag nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng pag-ibig. So, ang ginawa ko, yun po ang dahilan kung bakit ako namudmud ng hamon. Nung bumili ako ng hamon, tapos pag tuwing magdi-December 25, pinupuntahan ko yan, pinapatawag ko kay Edwin, tawagin mo yung ganito. Inaabot ako, dahil mo sa hamon. Noong minsan ako nagdadrive kasi dati ng L300. Ako ang driver nung araw niyan Sa L3. Diyan ako natuto mag-drive ng sasakyan dahil sa L300 natin. Yung luma natin ngayon. Ano po yun? Bale, siya ay nalubog diyan sa kanto. Meron kasing ginagawa na parang nililinis na imbornal. Bukas, hindi ko na po na yun. Nandun lahat yung mga lalaki na yun na mga nakahubad pa, mga maraming mga tattoo, mga makukulit Nalubog yung aking sasakyan, yung L300. Naku, sabi ko, paano kaya ito? Nung makita ko yung mga tao, ng mga lalaki, nagtayuan. Tapos sabi sa akin, Pastor, kaming bahala dyan. Sige, inangat ho nila. Tapos sabi sa akin, Pastor, ingat ho kayo. Biglang bumait yung mga taong ito kasi nagtanim ka ng kabutihan sa kanila. Amen? Kaya natututo silang gumalang at magmahal dahil may nagtanim ng mabuti sa kanila. Kaya alam na ninyo, yung taong laging mainit ang dugo sa'yo, taniman mo ng kabutihan. At tiyak, aani ka ng pagmamahal. Ano kaya hindi ka umaani ng love? Hindi ka nagtatanim sa kanya ng kindness. Yun ang dahilan kung bakit iwas sa'yo, hindi kayo magkasundo. Taniman mo ng kabutihan yung tao. Pwede mong gayahin ako, abutan mo ng hamon. Kaya since then, yun na po ang ginagawa ko. Tapos yung mga tricycle drivers dyan po sa lugar ng Leyte, ang dami ho niyan. Dati hindi kami nagpaparking ng L300 kasi hindi nga pwede ito, maliit lang. Talagang alam na inirentahan na natin, paparadahan pa rin nila ng kanilang tricycle. Kumbaga sa nakikipagtalo ko sa kanila, hindi, ibinupahan namin yan. Wala kami mapagparking ng aming tricycle Kaya,
Mapipilitan akong makapag-away, nakakahiya naman, pastor tayo, di ba? Makipagbugbugan tayo doon. Nalaman si pastor nakikipagbugbugan doon, nakipagbasagan ng mukha, parang nakakahiya naman yun, di ba? Edi siyempre, sige, ko na lang, isinama ko din yun sa pagbigay ko ng distribution ng hamon. Nagulat sila, sama-sama silang nag-i-standby doon sa kanto dyan sa Leyte Street, corner ng Jitwason. Pinuntahan ko sila, bit ko yung maraming hamon. Sabi ko, ano po yan? Sabi ko, bibigyan ko kayo ng tag-iisang hamon, lahat sila. Kaya pag dumarating na yung sasakyan ko, sila na mismo, inaadisan na lahat sila. Talaga, wala na akong kuman-kuman. Ay, sila si pastor, inatanggal na nila lahat ang tricycle nila. Ako na ang paparada. Inaayos pa. Sige, pastor, unti-unti pa. Samantalang noon, hindi mo papapaalis yung tricycle nila. Mag-aaway kayo. Ngayon, malayo pa lang yung ating L300. Nagtatakbuhan na sila kasi nakaparada yung kanilang tricycle doon sa pinaglalagyan nila ng ating L300 naman. So, kasi nagtanim ka ng kabutihan. Kaya pag malapit ang December, lumalakad ako niyang, pastor, lapit ang December. Kaya huwag kayo mag-alala, meron kayo. Okay? Nag-iisip ka ba kung sino yung taong parang galit na galit sa'yo? Paano ko kaya mabibigyan ng tamang pagpapakita ng kabutihan ito? Mag-pray ka kay Lord. Magtanim ka lang ng kabutihan, okay? Ngayon, hindi lamang po sa ugali tayo dapat magpakita ng magandang bunga, kundi sa uri rin ng bunga na lumalabas sa bibig natin. Makikilala kung mabuti o masama ang isang tao. Hindi lamang po through good deeds, but through our mouth confession. Pwedeng nakaharap mo yung tao, postura, kala mo reyna, kala mo ito ay isang artista o isang celebrity. Bantayan mo yung lalabas sa bibig niya. Pag nagsasalita ng masama yan, masamang tao yan. Hindi yan mabuting tao. Sapagkat, ano ang sabi? Basahin natin yan. 1, 2, 3. Yes, sinabi ng Panginoong Jesucristo yan sa Mateo 33 hanggang talatang 37. Ano ang sabi diyan? Sige, lahat ng mga mabubuting tao. Mga mabubuti huwag tatayo ang masasamang tao. Okay? Tumayo ang lahat ng mabubuti. Ayan. Huwag mo nang tignan ang katabi mo kung tatayo yan. Okay? Sige, basahin ho natin. Natilitan tuloy yung mga masasama. Sorry. Alam ko lahat tayo ay mabubuti. Basahin natin. 1, 2, 3. Nakikilala. Amen. Makakaupo na po kayo. Kanina pinag-usapan natin na bunga ng tao, kung siya'y mabuti, ay yung deeds, yung good deeds, yung ginagawa niya, yung kanyang ugali, kanyang behavior, kanyang character. Ngayon naman, hindi lang pala yun. Kasama kung ano ang sinasalita ng isang tao. Kung ang taong yan ay palamura, hindi mo sasabihing mabuting tao yan. Masamang tao yan. Kung palamura po siya. O kaya siya po ay nagsasalita ng masamang kwento patungkol sa isang tao. Ikinakalat niya ang kapintasan ng kanyang kapwa. Sana maganda dumiretso ka dun sa tao. Kung meron kang masamang sinasabi sa tao, wag mo ikwento sa iba, dumiretso ka sa kanya. Direct. Para at least malaman niya na mali siya. Hindi pinagsasabi kasi ang labas niyan, masamang tao ka.
hindi ka mabuting tao. Dahil ang linaw na sinabi ni Kristo, nakikilala ang puno sa bunga nito. Nakikilala raw ang tao sa bunga niya. Kung mabuti ang tao, mabuti rin ang bunga niya. Kung masama ang tao, masama rin ang bunga nito. Ano ang sabi ni Kristo sa mga kausap niya? Mga lahi kayo ng ahas. Grabe, no? You brood of vipers. Tinawag niya yung mga tao na ahas. Alam natin ang ahas di ba? Ang ahas, pag nasa damuhan, hindi nagpaparamdam yan. Bigla ka lang tutuklawin yan. Traidor ang ahas, ibig sabihin. Kaya ang sabi ni Jesucristo, pag nilinom niya, kayo mga traidor kayo talaga. Paano kayo makapagsasalita ng mabuti? Gayong masasamang tao kayo. So yung masamang tao, hindi pwede magsalita ng mabuti. At ang sabi, sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto mong malaman kung ano ang nakatago sa puso ng taong yan. Pagkwentuhan mo. Sige, magkwento ka ng buhay mo. At pag sinabi niya na ang lahat niya ng mga hinanakit at sama ng loob sa kanino mang tao, sama ang nasa loob ng taong iyan. Masama ang nasa loob niya. Dahil bakit? Puro mga galit, puot ang kanyang mga ikinikwento sa kanyang kapwa. Masamang tao po yun, kapatid. Nakikilala ang tao sa pamagitan ng lumalabas sa kanyang bibig. Mga malalaswa ang mga ikinikwento. Masamang tao din po yun. Malamang nanonood yan ng porno. Kasi puro ang kwento ay mga patungkol sa sex. Yun ang gustong pag-usapan. Ano pa ang mga sinasabi? Yung pagsisinungaling ay isang uri din po ng masamang salita. Nagsisinungaling, nagkakalat ng kwentong hindi totoo, yan po'y ginagawa ng masamang tao. Amen. Kaya mahalaga na atin pong makilala kung ano nga ba talaga ang bunga ng taong mabuti. Ngayon, nakikilala ang tao sa kanyang bunga. Pwedeng nagtago ng ugali sa iyo. Nagtago siya ng masamang ugali niya. Nakakapagtago siya. Pero hindi siya makakapagtago sa lalabas sa bibig niya. Babantayan mo yung lumalabas sa bibig ng tao kung ano ang mga sinasabi niya. Dahil makikilala mo yung totoong pagkatao niya. Dahil ang sabi maliwanag, yung lumalabas sa bibig ng tao ay nanggagaling sa puso ng tao. So, ano ba ang totoong pagkatao? Galing sa puso. Yung puso, kaya ang Diyos doon tumitingin sa puso Amen? Kaya kung puro complain ang pinagsasasabi ng taong kaharap mo, napakasama ng taong yan. Marami siyang ikinikwentong kapintasan ng kanyang kapwa. Kapintasan ng church, ikinikwento niya sa inatinan niyang church. Kapatid, yan po ay gawain ng masasamang tao. Hindi, ang sabi ni Kristo, hindi po pwede na ang mabuting puno ay magbunga ng masama. Kaya ang masamang puno nagbubunga ng masama. Naunawaan niya po ba, mga kapatid? Kaya ang bunga ang magpapatunay kung tunay ba ang isang tao ay mabuti o masama. Ano ikalawa? Ang bunga ang magpapatunay kung tunay ba ang pananampalataya ng tao sa Diyos. Dahil hindi lamang mga mananampalataya ni Kristo ang sinagsasabing meron silang pananampalataya sa Diyos. Maging ang mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos.
Pag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, naniniwala ako sa Diyos. Lahat sila naniniwala. Dahil ang paniniwala ay isa sa mga sangkap ng pananampalataya. Bihira nagsasabing hindi naniniwala na may Diyos. Lahat naman tayo ay naniniwala. Lalo na kayo mga dumalo ngayong umagang ito. Kayo ay nananampalataya na may Diyos. Nananampalataya kayo kay Kristo kahit hindi natin nakita. Ngunit, ano ang pagpapatunay kung totoong may pananampalataya ka sa Diyos? Sapagkat maging ang pananampalataya ay kailangang kakitaan ng bunga. Ang bunga ay mahalaga. James chapter 2, verse 14. Ano ang sabi diyan? Mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya, pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Ano ay tinuturo niyan? Ang pananampalataya pala ay may bunga. Kasi kung ikaw nagsasabing, naniniwala ako, nananampalataya ako sa Diyos, pero wala namang nakikitang bunga ng mabubuting gawa sa iyo, useless, baliwala ang iyong pananampalataya. Merong halimbawa rito. Nagbigay ng halimbawa si James ng mabuting gawa. Verse 15 hanggang 17. Ano ang sabi rito? Tignan nyo ha. Halimbawa tayo. Nagpapahayag tayong nananampalataya ko kay Jesus Christ. Ang sabi rito sa verse 15, halimbawa, yung katabi mo, wala palang maisuot. At yung nasa isa pang kanang bahagi mo, walang makain. At sasabihin mo, brad, sister, pagpalain, nawa kayo ng Diyos. At hindi ka na sana ginawin o magutom. Sige, uuwi na po ako. Sige, God bless you. Pero hindi mo siya binigyan ng kailangan niya. Pinauwi mo na lang. Hindi mo inabutan. Bagong sahod ka pa man din. Alam mong, lumapit sa iyo, hindi pa kumakain. Sis, alam mo, wala kaming tanghalian ngayon. Ganun ba? Sige, pagpipray kita, Panginoon, providean mo po ang kapatid na ito, Lord, ng pangangailangan in Jesus' name. Sige, umuwi ka na. Pagbalik mo, may pagkain na kayo. Ba? Yun ang faith mo. Hindi mo naman inaabutan ng pambili ng ulam at ng kanin. Ano ang sabi rito? Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Verse 17, ganito rin ang pananampalataya. Kung wala itong kinakikitaan ng bunga ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. May pananampalataya ka sa Diyos, pero inaaway mo lahat. Pati sa pamilya nyo, kaaway mo lahat. Nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, kaaway mo lahat. Pagpasok mo sa school, lahat ng classmate mo, pati teacher mo, kaaway mo din. Lalo na pagdating mo sa church, kaisnaban mo ang mga kasisteran mo at kabraderan mo. Marami kang hinanakit sa bawat isa. Pero, sinasabi mong may pananampalataya ka sa Diyos. Useless yan. Hindi yan ang tunay na pananampalataya. Dahil bakit? Walang bunga ng paggawa ng mabuti. Amen po ba? Puro kasamahan ng loob. May pananampalataya ako. Pero may sama ka ng loob sa leader mo na hindi mo nilalapitan at sinasabihan mismo, si leader, pasensya ka na, pero talagang hindi ko sabihin sa iyo ito. Kasi pag hindi ko sinabi sa iyo at sinabi ko sa iba, masamang tao na ako. Kailangan sabihin ko sa iyo, hindi pwedeng malaman muna ng iba.
Tandaan niyo po kung may sama ka ng loob sa isang tao, huwag mong ipaalam sa iba muna, direct mong sabihin dun sa taong talagang may sama ka ng loob. Pero hindi mo siya aawayin. Hindi mo itong gagawin mo, "Oy, masama ako ng loob sa'yo." Hindi ganon. Sabi mo lang sa kanya, "Alam mo, humingi ako sa'yo ng sorry kasi nagtampo ako sa'yo. Nagsalita ka sa akin ng hindi maganda. Sinabi mong napakagwapo ko. Hindi ko matanggap-tanggap yung ganung bagay." Ganon ang iyong approach sa kanya. "Sorry, pero naghinanakit ako sa iyo." Hindi kayo mag-aaway nun, "Ay, ganun ba? Naku, sorry. Hindi ko akalain na maramdamin ka. Sorry, wala sa akin iyon." O di nagkasundo kayong dalawa. Pero pag ikinwento muna sa iba, gawain ng masamang tao yun. Basahin yung Bible. Hindi tinuturo ni Jesus Christ yung ganun eh. Amen? Kaya nga tayo umati ng Bible study, inaalam natin, ano bang gusto ng Diyos? Ano bang kalooban ng Diyos? Minsan limited tayo sa pagbabasa ng Bible. Di natin naiunawaan minsan ang kasulatan. Sa pamagitan ng ganitong gawain, na ilalatag sa atin, ang maaaring naniniglik natin, akala natin, okay pa. Akala natin mabuti pa sa paningin ng Diyos. Hindi po. Last Sunday, tinakay natin ang patungkol sa paglalim ng relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Pinag-usapan natin yun. Ngayon, parang ito, follow-up ito na teaching Yung rooted in, ano ba tayo? Rooted to bear fruit. So, kailangan may maganda tayong bunga, ano yun? Ng pananampalataya. Kaya useless yung faith mo. Kung useless ang faith, hindi totoo, hindi ka pupunta sa langit. Yan po yun. Hindi ka ligtas. Kung walang bunga ng mabuting gawa, ang pananampalataya mo, ano ang sabi sa Bible? Walang kabuluhan ang iyong faith. Kaya ang sabi doon, maililigtas ka ba ng ganyang pananampalataya? Kanina sa verse 14, balik nga natin, medyo umatras tayo ng konti. Ayan, ano ang sabi? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Na walang bunga, naniniwala ka sa Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, pero punong-puno ng sama ng loob ang puso mo sa sino mang tao. Nagkakalat ka ng mga kapintasan, maging ang inatinan mong church, pinagkakalat mo kung ano ang nakita mong kapintasan, punong-puno ka ng sama ng loob. Akala mo pupunta ka sa langit, hindi ka pupunta sa langit. Dahil bakit? Useless ang faith mo. Amen po ba? Kaya kung umalis ka sa church, huwag kang magsasalita ng masama doon sa pinanggalingan mong simbahan. Halimbawa, kung may aalis dito at ipagkakalat nyo kung anong kapintasan nakita nyo sa simbahan ito, kapatid, useless ang faith mo kasi walang mabuting gawa. Amen po ba? Intindihan mo ba ako? Kalabitin mo yung katabi, sabi mo, gising ka na ba? Okay? Kaya dapat may mabuting gawa. At ano ang ikatlo naman? Ang bunga ang magpapatunay kung tunay ka nga bang nagsisisi sa mga kasalanan mo. Even sa pagsisisi ay naghahanap ang Diyos ng bunga. Importante ang pagsisisi sa kasalanan. Kung wala yan, wala tayong kaligtasan. Kahit may pananampalataya ka. Dahil hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagsisisi at ang pananampalataya. Repentance and faith. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Kung may faith ka, dapat may tunay kang repentance. At kung may tunay kang repentance, may faith ka. Ngayon, hindi lamang po pananampalataya ang may bunga, pati rin po ang pagsisisi. Tignan natin ang Lucas 3, 7 hanggang 9. Ano ang sabi dito? Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas. Sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Grabe ito si Juan Bautista. Kapares din niya si Hesus Kristo. Sinasabihan, ang mga religious leaders po yan, karamihan po dyan, mga religious leaders.
Pero hindi lang religious leaders. Iba't iba rin po yan na mga uri ng tao na lumapit. Pero mga reliyosong tao. Ano ang sabi sa verse 8? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan. Anong sabi? Patunayan nyo ito. Paano patutunayan? Paano patutunayan? Paano patutunayan? Yes. So, ibig sabihin, even repentance ay nangangailangan ng bunga. Ang bunga ay pagpapatunay. Na kung totoo nga bang may pananampalataya ka, o totoo nga bang ikaw ay nagsisisi. Balikan natin yung una. Kung totoo nga bang mabuting tao ka, kailangan may bunga ka ng mabuti. At kung totoo nga bang may pananampalataya ka, kailangan may bunga ka din. At kung totoong ikaw ay nagsisisi, patutunayan mo yan sa pamagitan ng iyong gawa. Sa pabanong paraan, mapatutunayan ang pagsisisi paano mapapatunayan ang pagsisisi, kapatid, ay tunay. Tignan natin ang halimbawa. Continue natin. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Pinagmamalaki nila, galing sila kay Abraham. Parang ganito, pinagmamalaki natin, tayo ay kay Kristo. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaambana ang palakol sa pagputol ng mga puno. May judgment pala pag walang bunga ang pagsisisi natin. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Pag sinabing puno, hindi po literal na puno yan eh. Figurative yung ginagamit dyan. Tao po yan. Ang taong walang nakikitang mabuting bunga. Ano yung bungang hinahanap? Bunga ng tunay na pagsisisi niya. Ay puputulin at itatapon sa apoy. Hahatulan ng Diyos. Dadalhin sa impyerno. Hindi papasok sa langit. Next slide natin. Ito na. Yung mga taong kausap ni Juan Bautista, sumagot sila. Nagtanong sila, anong dapat naming gawin upang kami magpabautismo sa tubig? Hindi simple pala ang pagbabautismo sa tubig. Kailangan may tunay kang repentance. Hindi mo pa nagagawa, pero nag-decide ka na, gagawin mo ang bagay na ito. Ano ang sabi? Una, dapat ay gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Ang totoong nagsisisi, may bunga. Ano ang bunga na yon? May bunga siya ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ano ang sabi ng verse 11? Kung mayroong kayong dalawang damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, bigyan nyo ang walang makain. So ang tunay pala na nagsisisi, gumagawa ng kabutihan sa kapwa niya. Gumagawa ng charitable work. Yung damit, limitado lang eh. Pero sa ibang translation, balabal. Yung balabal na sinasabi. Yung, hindi lang cloth yun eh. Balabal siya. Yung balabal kasi, yun ang parang nagiging ginagawa nilang takip sa katawan nila tuwing maglalamig. Tapos, yun ang kanilang ginagawang parang banig o higaan. Essential yun nung panahong yan. Hindi po sa damit lang yan ang kasuotan, hindi po. Yan po'y balabal na essential during that time. Cloak, ang tawag nila cloak. Okay? So, pag wala ang isang tao ng cloak, hindi po komportable ang buhay niya. Kasi yun ang magtatanggol sa kanya laban sa lamig at yun din, kapatid, ang magproprotect sa kanya sa iba pang mga pupwedeng sakit na dumapo sa kanya dahil tatakpan niya ang kanyang katawan sa pag natutulog siya sa kalsada. O kaya ay ilalatag niya bilang banig. At ikalawa, pagkain. So, mga mahalagang bagay, basic necessities ng tao yan na po-providean.
So kung totoo kang nagsisisi sa mga kasalanan mo, nagiging charitable ka sa ibang tao. Nalalaman na lang namin, kapatid, na meron ka palang feeding program sa inyong community, sa ibang lugar. Ikaw lang mismo yun. Nagpapakain ka. O kaya ikaw lumalakad, pag may lumalapit sa iyo, mga naglilimos, di pa kumakain, pinapakain mo. Yan sa Julie's Bake Shop. Umaga, bibili ako ng almusal kong tinapay. Lumapit sa akin yung isang siguro mga 13 years old na kabataan. Humihingi ng pera sa akin. Tinanong ko siya, nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga po eh. Sige, mamili ka kung anong gusto mo dyan. Sabi ko, wag lang ito, mahal. wag lang ito, mahal to eh. Pero ako, piliin mo kaya, wag lang ito ha. Kasi kulang ang pera ko pag pinili niya kasi mukhang mahal yun eh. O, di na, ayaw niyang mamili. Okay, thank you. Nandito na lang. Salamat. So, sa makatuwid, kapatid, anong sinabi ko? Sabi ko, namili. Nawala tuloy ako. Namili siya. Sabi ko, wag ito. Ayaw niyang pumili. Mas pinili ko yung kasunod. Hindi ako pumili ng mas mura. Diba? Ito po. Ito ba, isang taon na ba sa inyo ito? Yung mga ganong mga medyo bulok na. Hindi yun. Pinili ko yung second to the best. Binili ko yun. Sabi ko, ito, dalawa. Tuwang-tuwa yung boy na nakaupo doon mismo sa tabi ng Julie's Bake Shop. Tapos, nung sinuklian ako, hinipo pa ako ng Panginoon, bigyan mo rin siya ng coin. Ito kako, 10 piso para meron ka rin pang iba pang pagkain mo. Bakit? Kasi, yun ay evidence na nakapagsisi ako sa kasalanan ko eh. Hindi po yun parang automatic lang na gusto mo lang magpakita. Kasi wala namang ibang tao nakakakita sa ginagawa ko eh. Ako lang at ang Diyos eh. Amen? Dapat ganun tayo. Kung totoo kang nagsisisi sa kasalanan mo, mas mabuting nakakatulong ka sa kapwa mo. At verse 12 to 13, may lumapit naman sa kanyang mga nagtatrabaho sa Bureau of Internal Revenue. Sa verse 12 to 13, mga maniningil ng buwis. Dumating sa kanya ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. At ang sabi nila, ano pa po ang aming gagawin? Ano ang sabi ni Juan Bautista? Huwag kayong sumingil ng higit pa sa dapat nyong singilin. Anong ibig sabihin nito? Maging matapat ka sa trabaho mo. Huwag kang mandadaya sa trabaho mo. Kasi ang trabaho nila maniningil ng buwis. Trabaho nila yon. Iba sa atin, hindi nga tayo nagnanakaw ng pera sa kumpanya, pero nagnanakaw ka ng oras. Kasi importante po ang oras sa opisina. Di ba? Minsan, sa office, 8:00 ng umaga. Ngayon, dumating ka ng 8:30, inilagay mo 8:00 pa rin. Nagnakaw ka. Hindi ka naging matapat. Kasi ayaw mong mabawasan yung sahod mo ng 30 minutes. Walang bunga ng pagsisisi sa buhay mo. Kasi hindi ka tapat sa work mo. May mga ganyan. Nung nagtrabaho ko dati sa legal department, yung mga lawyer, ako humahawak doon ng time card nila. Alam ko mga late ito. Sinasabi sa akin, Perdi, lagay mo 8 ako dumating kahit 10 na dumating. Ako, sir, hindi po pwede yun. Sige na naman. Sir, born again ho ako. Ikaw naman, humugot ang 500. Ito na, lagay mo. Sabi ko, sir, hindi po pwede. Kaya alam nila, pag si Perdi humawak ng time card, hindi natin mapipilit ito eh. Born again eh. Hindi pwedeng lagyan. Amen? Kaya lang ngayon, pag sinabing born again, minsan hindi ka makapaniwala na born again nga ba eh. Di ba? Kasi merong ganyang nahuli. Isang pastor ang nahuli sa traffic light. Tapos pinatutubos sa kanya diyan sa Quezon City Hall yung kanyang traffic light, kanyang driver's license. Nung kinukuha ng pastor, yung kanyang driver's license,
Lumapit sa kanya yung isang nagtatabaho doon, sabi sa kanya, Sir, makukuha nyo agad mabilis yan. Bigay lang kayo sa akin ng 1.5. Papapasayin nyo agad. Naku, sabi niya, 1.5? Sabi niya, may babayaran pa nga ako. Hindi, sir, sige. Hindi ko, sabi nung pastor, hindi ko magagawa yan, born again ako. Pastor, pastor pala kayo. Born again tinuha ko eh. Sabi ba naman nung born again, born again ka ba? O sige, dahil pastor pala kayo, 500 na lang. Tingnan nyo, binawasan, pero that is corruption pa din. Para mapabilis lang yung proseso, humingi ng lagay. Amen? So, kung Christian yun, hindi totoo nag-repent yun. Kasi, hindi siya matapat sa kanyang trabaho. At ikatlo, kapatid, lumapit naman ang mga pulis, yung mga sundalo, mga pulis para magpabautismo. Anong gagawin namin para kami ay bautismohan ninyo? Ano ang sabi ni Juan Bautista? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan. Sabi sa mga pulis. O kaya ay sa pamagitan ng walang hindi makatuwirang paratang. Huwag kayong magbibintang o magtatanim kayo ng drugs doon sa isang tao, hulihin nyo, o may drugs ka. Yung pala, hindi pala galing doon sa tao, galing sa pulis. At ang sabi, masihan kayo sa suweldo ninyo. Anong ibig sabihin yan? Maging matapat ka sa paglilingkod mo sa bayan. Kung meron ditong chairwoman o barangay kagawad, maging matapat tayo sa paglilingkod natin sa atin pong bayan. Kaya nakita ho natin dito, kapatid, na yung pagsisisi may bunga pala. Kaya kung walang nakitang bunga, ikaw rin ay puputulin at itatapon sa apoy. At ang ika-apat, last but not the least, ang bunga ang magpapatunay kung kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Sino ba ang kumikilos sa buhay mo? May dalawang malakas na puwersa na kumikilos sa buhay ng isang tao, kahit Kristiyano pa siya. Nariyan, Galatia 5, 16 hanggang 17. Ang Diyos ba ang kumikilos sa buhay mo o iba? Ang sabi sa verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. So dito po ay maliwanag na pinakita sa atin na may dalawang napakalakas na puwersa na naglalaban-laban sa loob ng katawan ng isang taong mananampalataya. Ang una po ay tinatawag na pagnanasa ng laman. Ito po yung sa English na sinful nature, makasalanang pagkatao na gusto laging gumawa ng kasalanan. At ang ikalawa po ay ang Espiritu ng Diyos, na kung saan po, kapatid, ay tayo ay gustong gumawa ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Dalawa yan, na naglalaban-laban sa katawan natin. Ngayon, paano mo malalaman kung ang gumagawa sa buhay mo ay ang pagnanasa ng laman? Evil ang gumagawa sa iyo. Kasi ginagamit ni Satanas yan. Paano mo malalaman na si Satanas ang kumikilos sa buhay mo, hindi ang Diyos? Basahin natin ang Galatia 5, talatang 19 hanggang 21. Dito ay mababasa natin ang ganito. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Ito yung bunga na makikita mo sa buhay nila. Hindi Diyos ang kumikilos sa kanila, kundi
ang masamang nasa ng laman o kasama na yan ang masamang espiritu. Una, sexual na immoralidad. Gumagawa ng sexual immorality. Ito yung mga nakikipag-live-in. Hindi ang Diyos ang kumikilos sa buhay nila. Ito yung mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend na may ginagawang pre-marital sex. Na bago sila ikasal, ay nagse-sex na sila o nagpe-petting. Yan po yun. Ito po yung parehong may asawa at sila ang nagsiping. Ibang asawa nila, pero sila ay nagsisiping. Hindi po Diyos ang kumikilo sa kanila, kundi, sabi, ang pagdanasa ng laman. Sexual immorality. At ano pa? Kalaswaan. Yan po, kapatid, yung paghahayag ng kanilang mga malulusog na mga papaya na nagsusuot sila ng mga low plunging neckline. Kalaswaan yun. Yung mga nagsusuot ng mga miniskirt, kitang-kita ang mga legs nila na kahit may mga tagbe-25, tagsi-50, ay pinapakita pa rin nila. Ano pa, kapatid? Kahalayan. Yan. Yung tao po ba, kapatid, ay bastos masyado. Mahilig man yan, kahalayan po yun. Nangihipo ng mga organs ng sino man. Yan. Ano pa? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaaring hindi na kayo sumasamba sa mga rebulto, pero pwede pa rin tayong sumasamba sa kanila. Ibang rebulto nga lang yun. Pwedeng pera, sinasamba mo. Paano mo nalaman na sinasamba mo ang pera? Pag wala kang pera, para kang may COVID-19 virus. Wala kang gana. Ang sakit ng ulo mo. Paano pag walang pera? Para kang lalagnatin, para magkakaroon ka ng flu. Hirap na hirap kang tumayo. At saka sabi nga ni Brother Manny, mainitin ang ulo. Pag walang pera. Idolatry yan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan na pera po yan. Yan po ay gawa ng laman. Hindi po ang Diyos ang kumikilo sa atin yan. Pangkukulam. Baka may mga pinakungulam kayo. Kaya lang, yung pangkukulam na yan, sa Greek word niya ay pharmakeia. Galing, ang pharmakeia ay Greek word na pag tinanslate sa English ay pharmacy. Pero naggulat ako, bakit hindi tinanslate na pharmacy yan? Dapat pharmacy yan eh. Pero tinanslate na witchcraft. Pero ang original niya ay pharmakeia, pharmacy. Ibig sabihin, ito ay mga nagda-drugs. Gawa ng laman po yun. At kasama din ang paninigarilyo dyan. Kasi yung mga nicotine ay uri din ng drugs yan. Mga nagsasyabu, baka may nagsasyabu ka pa dyan, kapatid. Hindi Diyos ang kumukontrol sa buhay mo. Pwede kumakain ka sa shabu-shabu. Iba naman po yun. Yung pagkain sa shabu-shabu. Iba naman yung nagsasyabu. Okay? At ano pa? Pagkapuot. Ito po pagkakaroon ng galit. At ano pa? Pag-aaway-away. At pagkasakim. Pagkagalit. Pagkawatak-watak. Pagkakahati-hati. Yung bang kampi ako sa ganito, kampihan. Yan ang tawag niya, kampihan eh. Yan din po ay gawa ng laman. Next slide natin. Ano pa? Pagkainggit. Pag nakita mong bago ang pilik mata ng katabi mo, next Sunday, bago rin ang pilik mata mo, tiyak. Pag nakita mong nagpabago ng buhok, next Sunday, bago rin ang buhok mo. Bakit mo ginagawa yun? Naiinggit ka kasi sa katabi mo. Gusto mo ikaw rin. Paglalasing, yan din po ay gawa ng laman. Hindi Diyos ang kumikilo sa iyo. Kasi yung bunga ng paglalasing, nakikita sa buhay mo. Pagkahilig sa kalayawan. Ito po yung mahilig sa kalayawan. Yung layaw ng katawan. Kung anong hilig. Di ba? Maraming example ng pagkahilig sa kalayawan. Hindi ko lang halimbawa dahil marami po yan. So, alam na ninyo. Di ba? Ang sabi ay, nabubuhay sa kalayawan ay Jeff Rocks. Sabi ni Mike Hanopol. Laki sa layaw ay Jeff Rocks, sabi. Okay? Binabalaan ko kayo, sabi ni Pablo, tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang
sa kaharian ng Diyos. Sino ang binabalaan niya? Mga unbeliever o believer? Believer. Ba't niya babalaan? Kasi pwedeng hindi pumasok pala sa langit. Kung umiiral ang gawa ng laman sa buhay natin. At paano mo naman nalalaman na ang Diyos ang kumikilos sa iyo? May bunga. Next slide natin. Ayan. Paano mo malalaman na ang Diyos ay ang kumikilos sa buhay mo? Buksan natin ang aklat ng Galatia 5:22 hanggang 24. Pag nakita ang bunga ng Espiritu sa buhay mo. Paano mo malalaman? Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito raw po, ang bungang makikita sa iyo na ang Diyos ang siyang kumikilos sa buhay mo. Meron kang pag-ibig. Agape po yan. Unconditional love. Sacrificial love. No? Hindi sama ng loob, kundi pagbibig ang nasa iyo. Pero kung may mga nanakit ka, marami ka sama ng loob sa kapatid mo sa Panginoon, sa magulang mo. Hindi Diyos ang kumikilos sa iyo. Nadadaya ka lang. Akala mo Diyos pa. Pag nagwo-worship ka, naamdaman mo, parang hinihipo ka. Hindi Diyos ang humihipo sa iyo. Dinadaya ka ng sarili mo. Ba't kayo hihipuin? Ang dami mong sama ng loob. Ang Diyos laban sa mga taong may sama ng loob eh. Di ba? Yun po yun. May mga hinanakit ka sa puso mo, may taong hindi ka mapatawad eh. Tapos ngayon sabi mo, damdama ko yung presensya ng Diyos. Anong turing ng Diyos sa taong maraming sama ng loob? Mamamatay tao. At ang mamamatay tao ay hindi nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi papasok sa langit. Kasi ang dami mong hinanakit, may galit, puot ka, gusto mo maghiganti. Oh. Hindi Diyos ang kumikilos sa iyo. Kung ang Diyos ang kumikilos sa iyo, nandyan ang pagmamahal, pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa. Amen? Yung pag-ibig na yan, hindi yan pag-ibig ng magkakaibigan, pag-ibig ng pamilya, pag-ibig po sa larangan ng romantic love. Hindi po. Agape love. The highest kind of love, God's kind of love. Malinis, walang malisya, pag nagmahal. Ganun ang Diyos. Yun po yun. Evidence po yan. Okay? Ikalawa, kagalakan. Bunga na may kagalakan. Kaya kung malungkot ka, huwag mo sabihin, kumikilos ang Diyos sa akin. Hindi ka wala makangiti. Para nagsasayaw ka na akala mo pinagsakluban ka ng langit at lupa. Naalala ko tuloy kagabi yung nakita ko nagsasayaw dito na hindi malam makangiti. Dapat may joy. Kasi pag hindi makangiti, hindi kumikilos ang Diyos, nagsasayaw ka, anong sasaboy mo? Lagim. Nagsasaboy ka ng lagim sa mga taong nanonood sa iyo. Dapat meron kang kagalakan, joy. Love, joy. Amen? Meron ka nun. Yun, sinasaboy mo ang kagalakan galing sa Diyos. Ikatlo, kapayapaan. May bunga ng kapayapaan sa iyo. Dahil kahit maraming problema, may peace ka. Nakakangiti ka sa gitna ng problema. Kasi may peace sa heart mo. Ikaapat, pagtitiis o patience. Mahaba ang PC, ika nga, matindi ka. Next, kabutihan. Yun, paggawa kapatid ng mabuti sa tao. Kagandahang loob. Ito yung kindness naman natin. Na pagpapakita kapatid na tayo ay hindi mahirap lapitan. Katapatan, faithfulness. Tapat tayo sa ating kapwa. Kung ano pinapakita mo, ganun ka. Hindi yung nakangiti ka sa tao, pero yung pala, dami mong complain yan. Hindi Diyos ang kumikilos sa iyo. Huwag kayo magagalit sa akin kung ganyan kayo.
Ako ay spokesperson lang ng Diyos. Pag wala kang katapatan, faithfulness o loyalty yan doon sa tao. Pag nakatalikod, nakangiti, pag nakatalikod ka kung ano-anong chinichismis sa iyo, hindi Diyos ang kumikilos sa kanya. Masamang espiritu yung kumikilos doon. Hindi, kasi ang bunga ng espiritu ng Diyos, loyal ka doon sa tao. Kung may laban ako sa iyo, dediretsahin kita kung anong laban ko. Hindi ko napaparating sa iba. Sasabihin ko sa iyo, alam mo, sumaloob ko sa iyo eh. Bakit? Kasi hindi mo ko pinautang. At sinasabi ko sa kanya, o hindi, sige, magkano utangin mo ngayon? Mga gano'n, di ba? Utang sana ako sila 1 million. Ay, talaga hindi kita kaya. Ganyan. At least, nasasabi mo, yung hinanakit mo sa kanya. Hindi pa nararating mo sa maraming tao. At yung tao ngayon, sirang-sira na, ang dami nang nakarating. Yan ba? Kumikilos ba ang Diyos sa iyo? Hindi. Demonyo po yan. Pagnanasa ng laman, yan ang otoritoryo na Satanas. At, anong sabi? Kahinahunan. Yan. Meekness ata yan. Kahinahunan. Tama ba? Meekness ba? Tama ba ako? O hindi? Gentleness yan. Ay, yung nga rin yun. Meekness nga. Gentleness nga yun. Kahinahunan. Mahinahon. Hindi, ano? Parang bulkan na sumasabog ka. Mahinahon. Pag nakipag-usap, mahinahon. Hindi nagwawala. Bunga ng Espiritu yan. At kahuli-hulihan, pagpipigil sa sarili. Self-control. Gusto mong gawin ang isang bagay na ayaw ng Diyos, pero nagpipigil ka. Yung mga nagpa-fasting dito, pwedeng yan ay bunga ng Espiritu. Nakokontrol mong sarili mong huwag kumain. Halimbawa ngayon, anong oras na ba ngayon? Anong oras na? 10:30 na. Maaari nagugutom ka na. At sabi mo, sana tapos na yan agad dyan. O kulang ka ng self-control. Pag nanasa ng laman ng umiiral sa'yo, gutom na ako. Tagal-tagal mo itong mga aral na ito ng pastor na to. Di ba? Dapat yan, may self-control ka. Nangangalam ang sikmura mo, mamaya na. Tatapusin ko munang gawain. Amen? So, pagpipigil sa sarili. Gusto mong makipag-away dahil inaaway ka, pinipigil mong sarili mo. Kilos ng Diyos yan. Bunga yan sa'yo. Tinatarayan ka. Gusto mo na rin tarayan. Kaya lang, sige po, alis na ako. Pinigilan mong sarili mo na huwag din magtaray. Kilos ng Diyos yan. Kumikilos ang Diyos sa'yo. Sa pamagitan ng siyam na bunga. May ikasampu eh. Hindi siyam ang bunga ng Espiritu. 10. Next slide. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Ano ibig sabihin yan? Patay ka na. Dead to self. Yan ang ika-10 na fruit of the Spirit. Patay ka na sa sarili mo. Kaya pagdating sa mga bagay ng laman, wala ka ng interest doon sa ganung bagay. Amen? May natutunan ba tayo? May bunga ka ba? Ikaw ba'y mabuting tao? Sige, lahat ng mabuting tao ay tumayo. Ikaw ba ay may bunga ng iyong pananampalataya? Ikaw ba ay may bunga ng iyong pagsisisi? At ikaw ba ay may bunga na ang Diyos ang gumagawa o kumikilos sa buhay mo? Amen.